So ito, napalitan na po natin ng parts yung unit natin, no? So saksak ko muna. Yan. So meron na po siyang standby. So pinutin ko lang yung kanyang power button dito sa may gilid niya. Yun, nawala yung standby. So abangan natin, bumukas yung backlight. Ayun, bumukas yung backlight niya. So tingnan natin kung meron bang display yung ating unit, no? So yun, isang magandang araw sa inyong lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no? So ito ngayon, meron tayong gagawin, isang extreme 32 inches, no? China TV po to. Basic TV lang. So bali yung problema na sabi na mayari is nung hindi pa din na dito, minsan daw gagana siya, tapos minsan naman hindi. Minsan gagana siya tapos biglang mamatay, tapos hindi na mag-on o mapapower on ulit, no? At saka pag nakailaw din yung standby nito, pag pinapower on nila, magno-normal yung unit, gagana siya. Pero nung pagkasaksak nila, kung walang ilaw yung kanyang standby, hindi po siya gagana. Sabi ng mayari, syempre hindi po siya gagana kasi wala po siyang standby. So, wait, may tao, no? Saglit lang at may customer. So ito, continue po tayo, no? Ayan. Bali, binuksan na natin siya para makita natin lang yung loob. Is wala naman po tayo nakitang bloated na capacitor or mga posibleng pagdiskitaan natin, no? Ayan. So, kailangan natin ito is mag-voltage checking tayo para malaman natin kung kumpleto ba yung supply. Baka naman walang supply yung secondary natin, so doon tayo mag-focus sa may primary. Kung may supply naman sa may primary at meron din supply sa may secondary, so troubleshoot natin para malaman natin, no? Ayan. So, naka-ground na po yung tester natin, no? Saksak ko lang muna. Ayan. So, bali yung nakasaksak niya, ayan, no? Yung indicator niya. Ito yung kanyang indicator ito. So, saksak, oh. Yan, saksak. Tingnan nyo yung indicator, di ba? Wala po siyang standby. Walang ilaw yung indicator natin. So, mag-voltage checking tayo. Dito muna tayo simula sa may secondary. So, ito yung 12 volts. Check natin yung 12 volts kung meron ba. So, meron po siyang 12 volts. So, ibig sabihin yan, dahil may 12 volts, normal po yung ating primary. So, check po natin yung isa. Ito. 18 volts po siya. Then, ito para sa backlight. Meron po siyang 18 volts. 18 volts yung standby supply doon sa ating backlight, no? Ayan. Then, dito na tayo sa mga LDO. Subsidiary supply niya. Ito yung 5 volts natin. Wait, nag-blur. Ito naman yung 5 volts natin. Tingnan natin kung meron. Nakatutok tayo dyan. Meron pa tayo na sukat na 5 volts. Yung 5 volts na yan, magsusupply yan dito sa may LDO natin. Sa may regulator natin na 1118. 1118. So, kita nyo ba? Yung number niya, medyo malabo kasi siya, eh. Ayan. Pasok yan dito. Itong kabilang, itong paano to, ground to. Tapos ito naman yung kanyang P plus na 5 volts, 5.3. So, tutok natin. Tutok natin dito. So, meron tayong 5.2. So, yan yung supply sa may 3.3. Tapos, ito naman, kabilang side. Ito naman yung supply sa may 1.8 natin. Okay, tutok tayo. Nakatutok tayo dyan. So, normal po yung kanyang mga input or B plus ng ating regulator na 1118, no? 5.2. So, tingnan natin yung kanyang out. Kung normal ba yung kanyang out. Dito tayo mag-umpisa. So, bali, dalawang paa po yan. Tigda dalawang paa yung kanyang out. Ito, 1.8 yung dalawang ito. Tapos, ito naman, 3.3. So, tutok natin. Sa may 1.8. So, meron naman po siyang 1.8. So, dito tayo sa may 3.3. Tutok natin sa may 3.3. So, nakatutok tayo. Yan, nakatutok tayo sa may 3.3 na side. Tingnan natin. So, yung 3.3 natin is, pansin niyo ba? Napa-fluctuate po yung 3.3 supply natin, no? Ayan, no? Dapat sana yung 3.3 yan, normal. Mag-steady po yan ng 3.3. Wala pong fluctuation na ganyan.
Pero pansin nyo naman, nakatutok pa rin tayo sa may 3.3. Ayun, fluctuation po yung kanyang supply. Babagsak siya hanggang 3.1. So parang may abnormality, no? So, ibig sabihin, hindi po yan normal. Dapat kasi steady yung ating 3.3. Kasi yung 3.3 na yan, magsusupply po yan dito sa ating memory. So ito yung memory natin. Hindi ko na makita. Wait, nasa may ilalim. Yun, 3.3, tutok tayo ha. Yung 3.3 na yan, supply yan dito sa may memory natin. So fluctuation po yung kanyang out. Yun. It's either regulator or kanyang memory or pagsusupply ng ating 3.3 yung may problema. Kasi meron fluctuation yung kanyang supply Ayan, meron po siyang fluctuation. So dito naman check natin ibang supply nito. Dito tayo sa may yung kanyang kristal. So yung kristal natin meron po tayo na sukat na 1.6. So kabilaan po yan 1.6. So ditong kabilang side 1.6 pa rin to. Dito, wait natin, tusukin natin. Ayan, 1.6. So, meron na tayong idea or parang hint or kung saan tayo magpo-focus, kung saan yung posibleng problema, no? It's either memory o pagsusuplayan ng ating 3.3 or minsan yung pinanggalingan ng ating 3.3. So, gagawin natin ito. So, kita nyo pa rin siya. Kompleto po yung supply ng ating mainboard. Kompleto po yung supply, pero wala po siyang standby. So, kompleto yung supply. So, ibig sabihin yan, meron pong pumapasok dyan naman na supply, pero bakit di pa rin siya umilaw? So, kompleto yung supply. So, ibig sabihin niya, may supply yan dito. Galing dito sa may mainboard natin, papunta dun. So, nagbablur naman yung ating nag-stack up naman yung ating camera. So, wait lang at anong gagawin natin nito? So, ang gagawin natin nito, dapat mag-steady kasi yan yung kanyang 3.3. Unang gagawin natin, papalitan natin yung regulator na to. Yan, papalitan natin yan. Kung ganun pa rin yung problema, kung hindi mag-steady or yun nga, mag-steady yung kanyang 3.3 na supply. So, doon na tayo papunta doon sa kanyang pagsusuplayan kung anong dahilan kung bakit nagpa-fluctuate yung kanyang supply. So, ito, kung meron kang oscilloscope, makukuha mo siya sa kanyang fluctuation doon sa kanyang static. Meron tayong tinatawag doon na static fluctuation. Makukuha nito ng ng oscilloscope, pero kung walang oscilloscope, pwede naman natin makuha dito sa may tester natin. Kita nyo naman kanina, fluctuation po yung kanyang 3.3. So, tatanggalin ko lang muna to, yung regulator na yan, 1118. So, meron na tayong kinuha dun sa ibang board. Eto, ready na natin pamalit, no? Kinuha ko na to para maging ready na po yung video natin para tuloy-tuloy na, no? So, tatanggalin ko lang muna to, tapos papalitan natin kung magno-normal ba yung 3.3 na lalabas dito. So, ito, continue po tayo, no? Bali, hindi ko na napakita yung pagkabit at saka pagtanggal nito kasi alam nyo naman, medyo alanganin yung stand lagay. Saan natin lagay nito? Medyo masikip na po yung, lugar natin. So, alam nyo naman, pag technician talaga, ganon. Naglinis kami, tapos mga ilang araw lang, wala. Kalat na ulit. So, ito na po yung tinanggal natin. Ito na po siya, Ito po yung original niya. Kung makikita nyo, hindi na ba makita. Basta number dyan is 1118. At saka, ito, tinanggal natin to sa isang board ng Minami. Yun, doon sa may table natin tinanggal. Ayan. So, pakita nga natin yung board. So, kinuha natin to kasi yung panel nito is basag yung panel. So, kinahoy natin yung 1118 dito na regulator. Ayan. Saka, kinabit natin dito. So, tingnan lang muna natin baka iba yung sira Baka ganun yung, ganun pa rin yung voltahe niya. So, ibig sabihin yan, proceed na tayo dun sa pagsusuplayan ng ating 3.3. Kung hindi man ito mag-normal, kung hindi mag-steady yung kanyang 3.3, so malamang may ibang sira, no? So, naka-ground ulit. Yan mo. Yan, naka-ground na yung test part natin. Ay, saksak pa lang pala. Then, saksak din natin yung unit. Yan, saksak siya. Yun, tingnan nyo. Yan, umilaw na po yung kanyang standby, red. So, ito, check natin yung 3.3 kung hindi na ba nagpa-fluctuate yung 3.3 natin.
Yan o. 3.3. Ayun, nag-steady na po yung 3.3 supply natin. So sa 1.8, wala namang problema yung 1.8 natin dito, no? Kasi steady naman yung 1.8 natin. So ayun o, normal o. Ito po yung normal. Habang nagsa-standby yung unit natin, hindi mo na lalabas yung 1.8, tsaka na lang lalabas yung 1.8 natin kung napapower on na natin. So, power on ko lang muna ha. Power on natin. Pindutin natin to, tingnan niyo mawala yung kanyang ilaw. So, nawala yung kanyang standby. Tingnan natin, bumukas po yung backlight. Ayun, bumukas yung backlight. So, tingnan natin kung meron lalabas na ba yung kanyang 1.8. Ayun o, meron na po tayong nasukat na 1.795. So, round up natin yan. 1.8 po yan. So, yung 3.3, tingnan natin kung hindi ba bumagsak. So, yung 3.3 pa rin. Ayan. So, yun nga, nadali natin yung problema, no? Yun yung kanyang problema, yung regulator natin na to. So, buti may nahanap tayo. Nangahoy lang tayo, binunot natin sa ibang board, no? So, tingnan natin kung may display. Baka naman may problema to sa panel, no? Ayun, meron na po tayo nakitang no signal. So, nag-display na po yung unit natin. Kala ko, error. Yun pala yung cap pala ng ating tawag doon, paste. So, normal na po yung panel natin, no? Medyo masikip na po yung lugar natin ito. Kailangan natin mag-lens ulit. Ayan. So, ito lang yung gusto kong ibahagi, no? Sana kahit paano may nakuha kayong ideas din ginawa ngayon. So, nadalin natin sa may regulator na side yung problema. Wala po siyang standby, complete voltage. Fluctuation lang dun sa kanyang 3.3 volts supply na magsusupply sa ating memory. So, pinalitan natin. So, nagnormal ulit yung unit natin, no? Ayan, so hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always. And this is your service, Ryan Crochet Tech. See you in the next video. Bye-bye.